tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Well, shepherds kept their watching, those silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angels' chorus that hailed the Messiah's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born and brought us God's salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Magandang umaga po, minamahal na mga kakapatid. Sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang isang mahalaga at masayang okasyon na nagaganap sa bawat araw. Ang birthday o kaarawan ng bawat isa sa atin. Gagamitin po nating teksto ang Aklat ng Awit, Kabanata 10, talata 12 at ang sabi ay, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan upang kami ay magtamo ng pusong may karunungan. Tayo po'y manalangin. Purihin ka aming Diyos sa iyong kadakilaan at mayamang pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa isa na namang magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Ingatan mo po kami sa aming paglabas ng bahay. Tulungan kami sa maghapong paggawa at muling ibalik ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan. Samahan mo po kami sa tipanang ito. Magsalita ka po at kami makikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, aming Jesus. Amen. Isa sa pinakamasayang sandali sa ating buhay ay ang i-celebrate natin ang ating birthday. Nakatataba ng puso. Yung babatiin ka ng happy birthday. Taon-taon ay nararanasan natin ang sandaling ito. May handa man o wala, tiyak, darating at darating ang pinagpalang araw na yan. Pinaka-importante, pasalamatan ng Diyos sa araw na yan at hingin ang kanyang gabay na tayo'y samahan sa lakarin ng buhay sa darating na mga araw.
Sa kalakaran ng buhay sa ngayon, kapag ang isang tao ay umabot na sa gulang na 60, siya ay tinatawag na senior citizen. May mga pribilehiyong ipinagkakaloob sa kanya ang pamahalaan. Pinahihinto na siya sa pagtatrabaho, kaya pinagkakalooban siya ng Social Security Pension. Mayroon din siyang 20% discount sa serbisyo ng ospital, pagbili ng gamot, pagkain sa restaurant, pagbili ng grocery, pamasahe sa iba't ibang sasakyan, at diskwento sa kung saan-saan paman. Maraming senior citizens ang maligaya sa bagay na ito. Samantalang ang iba naman, lalo na po yung hindi tumatanggap ng pension, hindi nakapamamasyal, ay malungkot. Puno ng lumbay. Ang tila takip silim ng buhay ay nalalambungan ng pagkabigo, kapaitan, at kalungkutan. Para bang sinasabi ng mga ito, wala nang silbi ang aking buhay. Matanda na ako, malilimuti na. Subalit mga kapatid, nais ko kayong hamunin ngayon. Naririto ang ilang mga tao na sa kabila ng kanilang edad ay napatunayan ang kanilang kagalingan at kahusayan sa kanilang mga nagawa nung kapanahunan nila. Si Socrates, sa edad na 70, ibinigay ang kanyang pinakamatalinong filosofya. At nang tumanda na siya, saka pa lamang siya nagsimulang mag-aral ng isang instrumento ng musika. Si Plato, isang mahusay na philosopher, nag-aaral pa siya sa edad na 50 at naibigay ang kanyang pinakamabuti nang tumuntong siya sa edad na 70. Si Michelangelo ay patuloy na lumikha ng mga tula nang siya'y edad 89. Umani siya ng papuri ng maraming tao nang siya ay mabigyan ng assignment na lagyan ng disenyo, ng design, ang gilid ng church, ng Sistine Chapel. At ito'y nilagyan niya ng mga iba't ibang drawing na ang pinakamaganda ay yung sinasabing creation of Adam. Siya rin ang naatasan, mga kapatid, age 90, na pintahan ang bubong ng Sistine Chapel. Gumawa siya ng isang sculpture, yung Pieta, kung saan si Mama Mary ay kalong-kalong ang wala ng buhay na si Jesus pagkatapos ng crucifixion. Meron pang isa, si Strauss. Patuloy na lumikha ng magagandang musika noong siya ay edad 80. Ang ilan sa kanyang komposisyon ay inaawit ng ating koro. Meron pa pong isa, si Voltaire, na ang pinakamahalagang masterpiece niya ay nagawa niya nang siya ay 84 anyos. Si Voltaire po ay ang lalaking kritik ng slavery o yung pagkaalipin. Nilalabanan niya yan. Malakas siyang kritik din po ng Roman Catholic Church. Siya po ay tagapagtaguyod ng freedom of speech, freedom of religion, at nilalabanan niya, tinataguyod niya ang separation of church and state.
Si Webster po, ang sumulat ng ginagamit nating dictionary. Sinulat niya ang dictionary nang siya ay 70-year-old. 70? Sumusulat pa? Marami pa pong ulat tungkol sa mga tao na kung kailan nagkaedad ay saka lalong naging kagamit-gamit. Si Moises ay edad 80 nang tinawag ng Diyos upang ilabas at palayain ang mga Israelita. Si Philip Brooks, isa sa bantog na mangangaral sa buong mundo, ay lalong narinig sa maapoy na pangangaral nang siya ay edad 84. Sinasabi na si John Wesley, ng taong 83 ay nayayamot dahil hindi na raw siya makapagsulat ng 15 oras sa isang araw dahil sumasakit na ang kanyang mga mata. Malungkot na napabuntong hininga siya minsan at kanyang nasabi, "Nalulungkot ako na hindi ko na magawa ang magsermon ng higit pa sa 2 beses sa isang araw." Ito ay kanyang sinabi nang siya ay may edad ng 86. Nagnanais pa rin siyang gumawa para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsesermon. Ang mga taong ito ay dapat na magbigay sa atin ng inspirasyon. At sa ibinibigay pa ng Diyos na buhay sa atin, maniwala tayo na mayroon pang nais ang Diyos na ipagawa sa atin. Kaya nga ito ang dapat nating maging panalangin. Panginoon, ituro mo pong bilangin ko ang aking mga kaarawan, na habang binibigyan mo pa ako ng lakas at buhay, ay magamit ko ito para sa iyong kalwalhatian. Hindi ang haba o ang itatagal ko, kundi ang maging kapaki-pakinabang para sa iyong kalwalhatian at kapakinabangan rin ng aking kapwa. Mga kapatid, magtulungan po tayo sa pamamagitan ng pananalangin na magamit ang kabuuan ng ating buhay para sa ikalalapit ng mga tao sa Panginoon. Gayon din, magdalanginan tayo para sa kapurihan ng Diyos. To God be all praises and glory. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na walang hanggan, ikaw nga po ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa aming mga kaarawan, sa mga mayayaman naming mga karanasan, sa iyong kaawaan at biyaya. Salamat po sa patuloy na pagpapahintulot mo sa amin na umasa sa iyo. Opo, Panginoon, turuan mo kami upang magtamo ng pusong may karunungan, alang-alang kay Jesus. Amen. Amen.